from the University of the Philippines, Philippine General Hospital, and the National Cancer Center of Singapore. She now works with UERM and also a faculty at UERM College of Medicine. She also holds clinic at St. Luke's Medical Center at Global City and at the University of Ramon Magsaysay Medical City. Mga kabaro, let's welcome Dr. Denki De La Rosa. Hey, good morning, Morning. Cherry. Hello, Doc. Can you hear me? Ayos ba yung aking sound? Oo, okay naman. Pero parang hindi ko maano. Sandali lang, Dr. Denki ha, kasi iaayos lang. Okay. Mag-aano na lang ako, i-earphone para marinig kita. Okay. Hello. Okay, can you hear Hello, Doc. me? Yes, I can hear you now. Yes, okay, Okay. perfect. Good morning, Cherry. Good morning, Dr. Congratulations sa iyong Denki. show. Wow, it's very remarkable. I thank you very much. And I'm so happy that you're here with us right now. At alam niyo po, Dr. Denki, ang dami-dami kasing mga nababalitaan tayo na ang karamihan sa ating mga Pilipino nowadays, I do not know kung ano yung survey, na marami po ang namamatay sa colon cancer. Ang tanong po natin, Dr. Denki, ano po ba ang colon cancer? Sige. Explain ko siguro in terms of cancer in general, no? Kasi Apo. March was actually Colon Cancer Awareness Month. Wow! So medyo Pero na-late lang tayo kasi April na Oo, ngayon. okay lang, any Oo. form of cancer awareness anytime is very Mm. important para sa mga nakikinig, 'no? Kasi, Okey. um, alam natin na yung sakit sa puso, yan yung number one cause. Pero alam Mhm. mo, pumapasok sa top 5 ang cancer, 'no, as a cause of Mhm. morbidity and mortality sa country natin. Okey. Hindi na lang sakit pangmayaman ang pagkakaroon ng cancer, kung hindi Mhm. ang nakakalungkot kasi mahal 'no, talaga yung gamutan kapag may cancer. Tapos ang Pilipinas na karamihan sa atin puro kapos sa pera, magkakaroon pa nitong sakit na 'to, 'no. So Oo. to go back to your question, ano ba yung cancer? Nung nag-aaral ako, ang cancer sakit yan ng matanda, 'no. Parang hindi namin iniisip ang cancer kapagka less than 50-year-old yung patient. Mhm. Pero ngayon 'no, I have patients in their 20s and 30s 'no. So kumbaga Surprisingly, oo, wala nang pinipiling edad 'no, kung edad. kailan magkakaroon ng cancer. Mm. Yung cancer ano yan 'no, something that, originates din sa katawan natin. Hindi yan mahahawa. Halimbawa, ang palaging tinatanong sa akin, "Doktora, yung bang mga anak ko mahahawa ng cancer ko kapag nag-share kami ng mga kutsara at tinidor o tuwalya?" Mhm. Hindi Mhm. 'no, hindi nila makukuha yan. Mhm. Pero dahil anak mo sila, yung kanilang genes 'no or yung lahi nila na Okey. galing sa'yo, mas Mhm. mataas yung risk nila ngayon na magkaroon ng cancer, dahil kung halimbawa nagkaroon ka 'no, ano yan, Mhm. genetic disease yung cancer. Mhm. It's a disease of our genes. Kapag tumatanda ang isang tao, mas actually tumataas ang risk ng cancer kasi isang way na ipapaliwanag yan, it's a disease of aging, it's a disease of wear Oh. and tear. Mhm. Minsan kahit na gaano ka-clean ang ating naging lifestyle, may Mm. risk palagi na magkaroon ng cancer as we all age. Okey. Mhm. So, Doktora Denki, ang tanong dito, meron kasi tayong mga phoned-in questions 'no, earlier. Ang tanong dito, can colon cancer be cured? Yung Yes, tungkol sa oo. colon cancer, can it be cured? Yes. Ang lahat naman ng cancer, 'no, basta early stage can be cured. Okey. Pero pagka cancer kasi, mahirap mag-promise sa isang pasyente na hindi mo na ako kailangan, wag ka na bumalik dito, hindi na yan babalik, 'no? Mhm. Mahirap mag-promise. In Oo. fact, 'no, right now meron akong patient na stage 1, pero Mhm. despite being stage 1, bumalik yung cancer niya, 'no? Kaya Hmm. talagang napakahirap mag-promise. Mm. But yes, 'no,
puwedeng ma-cure ang patient na Mhm. may stage 1 to 3 na colon cancer. Meron Mhm. nga akong patient kahit stage 4 'no, matagal na siya na Mhm. survivor. Pero ang isa Okay. din gusto kong i-emphasize is that Mm. ang colon cancer kasi puwede yan ma-nip in the bud kahit na hindi pa siya full-blown na cancer 'no. Yun yung kagandahan with colon Mm. cancer compared to any Oo. other cancers, eh, 'no. So, ang Mm. kailangan lang magpapa-screening yung patient para makita natin habang nag-uumpisa pa lang talaga yung cancer, Mhm. maiwasan na maging full-blown na cancer. Okay. Another question we have here for you, Dr. Denki, is where is colon cancer pain felt? Saan ba nila nararamdaman if ever na meron pala silang colon cancer? Mm. Saan nila Yung nararamdaman yung pain na yon? oo. Madalas kasi 'no, yung pain mararamdaman lang ng patient kapagka super advanced na. 'Pag maaga pa yung Okay. colon cancer, walang Oo. nararamdaman. Oh. In fact, ang pinaka-common actually na symptom ng colon cancer, yung pag-iiba 'no, dun sa, size ng stool. Minsan yung patient nagkakaroon ng constipation, ibig sabihin nahihirapan dumumi. And Oo. then minsan naman nag-a-alternate yung constipation and diarrhea, 'no? 'Yan yung Oh. pinaka-common, eh. Or Oo. sometimes kapagka merong dugo sa dumi. Mhm. Alam mo nagla-live din ako sa TikTok, eh. Oo. I've Maraming seen nga, eh, I've seen it, eh. I've watched oo. it. Oo. 'Pag nagla-live ako, nagsasagot ako Mm. ng mga questions 'no, na mini-message Mm. nila sa chat box. Alam mo Oo. maraming mga patients na nagtatanong, "Meron po akong dugo sa dumi," 'no? Mhm. Um, Minsan kasi may almoranas, alam naman Okay. natin 'di ba yung almoranas Hmm. minsan dumudugo talaga siya, kasi ang almoranas is blood vessel, eh. So, Oo. dumudugo talaga yung almoranas, so minsan pampagulo yun 'no? Akala mo Mhm. almoranas lang, yung pala meron ng iba, 'no? Pero So Doc, matanong ko, yung dugo ba sa almoranas at saka dugo na cause ng colon cancer, anong difference? Siguro sa almoranas it is fresh blood. How about sa colon cancer? Is it also fresh blood coming out from your bowel? oo, walang difference 'no, walang difference. Kaya Parehong kaya fresh blood, Doc. oo, parehong fresh blood, Oh my God. walang kaibahan. Walang Kaya nga kakaiba. ano, eh, kaya nga pagka tinatanong ako ng mga patient na gano'n, kasi palagi tinatanong nila, "Anong puwedeng gawin?" Oo, meron Mm. kang puwedeng gawin. Pagka may Mhm. almoranas ka, dapat Oo. marami yung gulay na kinakain mo kasi yun yung way para malambot ang dumi. Okay. Ah, pero kahit na kumain ka ng maraming gulay at medyo guminhawa yung dumi mo, kailangan Mm. ka pa rin magpatingin kasi akala mo yung nakakatakot diyan, akala mo almoranas lang, tapos hindi Mhm. lang pala almoranas. And the Oo. only way na malalaman yan is pagsisilipin sa loob. Okay. Okay, Doc. What is the first hint of colon cancer? Puwedeng yung dugo sa dumi, puwede Okay. din na yung constipation 'no, yung nahihirapang Ang lumabas dumumi. yung dumi, oo. Mm. Alam mo sa ngayon, ang Hmm. dami ng mga taong constipated, alam mo bakit? Kasi Oo. hindi tayo kumakain ng gulay 'no, Yun. Yung and iba kasi and mga ano, mga meat lovers, eh. oo, Hindi talaga and kumakain ng gulay. And kasi ano, eh, for example 'no, pero alam mo ang nakakatawa, 'pag tatanungin ko yung mga patients ko sa clinic, "Kumakain po Mm. kayo ng gulay?" Halos Oo. 100% sasabihin, "Opo, kumakain kami ng gulay." Mm. Pero, marami yung gulay na dapat nating kainin 'no. Halimbawa, Mhm. nag-order ka ng pansit bihon, 'di ba may gulay naman 'yan, 'di ba? Oo. Yung Pero iba tinatanggal ang gulay. konti na nga lang tinatanggal pa. Tinatanggal. 'Di ba, oo. So, Hmm. yung quantity ng gulay sa pansit bihon, sobrang Mhm. konti yun 'no. In Oo. order to achieve the recommended fiber allowance per day, dapat ang Mhm. kinakain natin 3 to 5 cups ng gulay kada araw. Really, Doc? Mabuti Oo, nasabi mo kasi hindi oo, aware ang iba, eh, akala nila basta kumain lang ng gulay, 'di ba? oo, Hindi hindi. pala kailangan pala measured talaga na
3 cups or more Oo. Oo. a day. And for someone na hindi sanay kumain ng gulay, medyo Oo, challenging, 'di ba? Medyo that's challenging right, siya. oo. Oo. So, pero siyempre ang sinasabi ko unti-untiin mo. Kasi hindi Mhm, mo talaga 'yan kakayanin, eh. Kasi mm, siyempre iba yung texture ng gulay, eh, 'di ba? oo. Pero Doc, 'di ba meron naman yung ano, yung veggie meat, puwede rin yun, 'di ba? Alam mo, I am not in favor of veggie meat, no? Because Ah, veggie meat is really? actually a very, very Mm. processed food. Okey, oo. Dumaan na Oo. sa proseso yung Doc, eh, 'no, ng Mm. mga veggie meat, Yes. oo. Okay. Yes. Another question here we have for you is, when should you suspect colon cancer? Yun na nga 'no, yung may mga symptoms na nako-constipate, lalo na kung nag-a-alternate na yung constipation and At saka diarrhea, oo. kapagka may dumi sa dugo, oo. Alam mo ang paliwanag kasi diyan sa ano, sa, nag-e-LBM tsaka Oo, nag-a-alternate sa constipation, ano oo. yan, eh, kasi yung bukol sa bituka bumabara, 'no, bumabara. Siyempre dun sa Okey. bituka dumadaan yung dumi, eh. So, ang Mm, nangyayari diyan, una, nagiging barado, nahihirapan dumumi, and then mm. pagka sobrang dami na ng dumi, umaapaw kaya parang nag-e-LBM. Ayun, mm. Oo, So kaya yun gano'n. yung mga ano, yung mga signs na medyo kailangan mag-visit ka na kay Doktora Correct, Dinky. correct, correct. Ade alam mo, ano gusto ko yang sinabi mo 'no, na signs Mm. na kailangang mag-visit. Kasi Oo, hindi naman din ibig sabihin 'yan may cancer ka agad. 'No, yun oo yung naman. ine-emphasize ko, eh. Hindi ko Mm, sinasabing, "Ay doktora nako-constipate po ako, ay may cancer ka." Hindi gano'n 'no, hindi gano'n. mm, Tama yung sabi mo, it's time to visit, yun. mm. At saka actually Cherry, ang doktor na kailangan nila ay gastroenterologist 'no. Yung aking mga ginagawang video is only for educational purposes para Oo, lang mas marami yung makaalam. Pero mm, hindi po ako actually yung doktor na gumagawa ng pagsilip 'no. hmm, Ire-refer ko sila sa gastroenterologist kasi sila yung may skill na gamitin yung camera 'no, na oo, ipapasok para mm, makita yung mm, kung meron mang bukol. mm. May term dun 'di ba, Doktora Denki? Ano bang tawag dun, yung parang Colonoscopy, pinapas colonoscopy 'no? oo, colonoscopy. Pinapasukan ng parang camera dun sa loob ng Correct, ano 'no, correct, ng oo, correct. ano Isa natin, din tao. pala Cherry na gusto kong sabihin, Mm, alam mo nung gumawa ako ng video ang pagkaka-explain ko diyan, kung oo. ang dumi mo dati parang anaconda, ngayon size ng dumi mo para na Oo, lang bulate, parang gano'n, oo. yun. So, Kasi isa ano yun yun, eh, sa isa sign, yun Doc, sa na signs, ano yes. mm, okey. Ito pa, Doc. What is the most common complaints of colon cancer patient? Ano Um, yung mga complaint nila mostly, yung may mga colon cancer na pala? Oo. Yung ano, yung kasi ano, eh, kaya nga ako naggawa ng video 'no, Mm, about colon cancer screening kasi oo. karamihan hindi nila alam na meron na palang tumutubo dun 'no. Maluwag sa tiyan natin, eh. Puwede Mm, talagang tumubo ng tumubo hanggang malaki na. So, minsan ang una nilang nararamdaman 'pag hindi sila nagpapa-screen masakit ang tiyan. Pero mhm, pagka gano'n, medyo advanced na yun. okey. Pagka sumasakit na yung tiyan, siguro how often siguro, Doc, ang pagsakit ng tiyan? Ang palagi Everyday at na? kasi ano din, eh, iba-iba din 'yan 'no, hindi naman din lahat may sakit ng tiyan. Yung iba Oo, parang feeling lang bloated 'no, parang feeling okey. lang bloated. Oo. So ang lagi ko sinasabi, if you have a symptom 'no, na may 2 weeks na or more or sometimes Mm, kahit na 1 week lang 'no, pero meron ka oo, pang ibang nararamdaman. Halimbawa mm, nakikita ng mga relatives mo pumapayat ka for no mm. reason, 'di ka naman nagda-diet, bigla kang mahinang kumain na dati O medyo magana kang kumain tapos ngayon oo, biglang biglang nabawasan yung gana mo na walang paliwanag at hindi ka naman mm, nagda-diet, oo, ilan din yan sa mga red flag na okey. kailangang pag-ano 'no, tuunan ng pansin. Tuunan ng pansin. Ito, Oo. Doc, can colon cancer be cured without surgery? No. Ay hindi, kailangan talaga Yes. operahan, Doc. To Yes. remove the Yes. bukol? Yes. Okey. Ito, Doc,
how do a person know if he has a healthy colon naman? Paano Ah, malalaman ng isang tao kung healthy naman ang kanyang colon? well, syempre yung ano 'no, yung pag-frequency ng bowel movement. Okay. Ideally 'no, ideally Ideally, kapag ano ba, Doc? Ang oo, bowel movement, ideally, oo. ano ba? Kasi may ibang Ideally tao, Doc, na 1 week na hindi pa nakakapupo, hindi pa yes, nakakapag-move ng bowel. yan yang ganyan napaka-unhealthy niyan. Kasi Mm, ang dumi is waste product, 'di ba? oo, Waste product yan. mm. Anong mangyayari pagka yung basura hindi mo tinapon? Siyempre magkakaroon ng mga negative effect 'yun Ganyan din yan sa sa katawan sa loob natin. ng katawan, Oo, ganyan din yun sa katawan natin, 'di ba? Mas mm, malinis ang bahay mo 'pag tinatapon mo yung basura everyday. everyday. Oo, So pero ideally, Doc, ano oo, ano yung ano, sa is it twice textbook a day or once a day? sa textbook kasi sinasabi Mm, 'no, may reflex kasi tayo na pagkakain lalabas, eh. Meron oo. tayong gano'n. Pero with our Hmm, modern lifestyle, nag-iba oo, 'yun 'no, nag-iba mm, 'yun. mm, So, actually normal pa kahit mag-twice a day ka, 3 times a day. oo, Um, pero meron din ano din kasi 'yan, eh, kada tao iba 'no. Merong mhm, iba talaga kahit na anong gawin nila 'di sila dumudumi araw-araw. But mhm, but, should be at least mga 4 times a week. at least, Oo, mga mm, ganyan. So, siyempre mas maganda if everyday 'no, parang ano lang, pero parang wala training yang din 'yun, Doc, kinaibahan eh, sa 'no? basura. Oo, Ano, eh, for me 'no, for me it's more mm, about kung anong kinakain at saka mm. yung ano, yung quantity ng fluid intake din. Okey, oo, it will help, 'no, It will para help, oo. makapag-move ka ng iyong bowel at Yes, saka and yung yung mga ano, ano, Doc. Oo, fiber yung mga content. fiber. Yung lola ko nga if ever kasi talagang trained kami sa pag-move ng bowel the moment we wake up in the morning. So, Mm. yung grandma ko talagang the night before pinapakain kami ng papaya. Okay, yeah, that's good. 'Di ba, Dok? Kaya Mm. talagang naging practice na talaga yon. So, yung mga maliliit na mga toddlers kailangan i-practice na sila na the moment they wake up in the morning, Well, kailangan makapag-move sila ng bowel um, nila. parang mahirap kasi sabihin na i-practice, eh. Um, Mm. if yung gagawin 'no, is parang papaupuin mo yung bata sa toilet. Oo. Upo I ka don't lang think diyan. I don't think it's also a good idea kasi baka Mm. ma-traumatize din yung bata, eh. Parang Oo, what's important is to include, as a parent 'no, make oo. sure that yung meals na pine-prepare natin sa mga anak natin Mhm. nutritious 'no, hindi puro processed food. Um, Oo. and make sure and parang, I don't wanna say make sure 'no, pero kasi effort cherry 'no, effort Mm, na mag-incorporate ng gulay 'no, sa mga diet ng mm. mga pamilya natin. 'Di ba Dok Um, meron ngang plate, yung parang plate na ewan ko sa DOH yata galing yun, yung parang oo, may portion ng meat, may portion ng mm, vegetable, ng fruit, 'di ba, sa isang oo, plate? Oo. yes. 'Di ba 'pag nakita mo yon dapat kalahati ng pinggan is gulay, eh. Oo. Oo, 'di ba? Pero sa Pilipino actually madalas wala talaga yung gulay. Mm. Pero kami Dok sa'min, sa family namin, when my father was still with us, ano tawag dito, tuwing kakain kami, everyday meron kaming pinakbet. Kasi Yeah, Ilocano yun, eh. oo. Yes, Kahit pritong pork chop, pritong galunggong, or pritong oo, tilapia yung ulam namin, everyday oo. meron May kami pinakbet, talagang pinakbet. very good. Yun ang ano ng father ko. So, parang Oo, siguro it helps din na maganda yung skin, 'di ba? Sa mm, gulay din siguro. Kasi ang oo. sikreto daw, Dok, ng, masarap na pinakbet ay kung halimbawa 1 kilo yung gulay mo, 1 kilo din ang kamatis mo. Yun ang secret. Okey. Kamatis is very healthy 'no, lycopene. Oo nga, Dok, 'no? That's good for the Nakaka eyes, good for the skin. yes, oo. Yun, Dok. So anyway, Doc, another question we have here for you is, what foods are bad for your colon? May mga pagkain po ba, Doc, na
na hindi gusto ng colon natin. Yes, no? Oh, Siyempre iwas sa red meat, no? Pag sinabi nating okay. red meat, that's beef Beef? and pork. Okay. Oo, beef and pork. Pero it Beef and doesn't pork. necessarily mean na Huwag nang 100% kumain. na wag, Hmm, oo. oo, Choice mo naman 'yon, 'di ba? oo, Kung kaya mo, then sige, mhm, go ahead, very good, congratulations. oo, Pero, another thing 'no, na hindi din maganda, yung oo. madalas na pagkain ng mga inihaw na karne, 'no, 'yan Ay, number one 'yan. bubok, oo. Oo, kasi lalo na yung mga maitim-itim, Mm, unfortunately yun yung masarap, 'di ba? oo. Yung mga medyo Yun sunog, nga 'di ba? Oo. nire-request mo, eh. Oo, Medyo yun nga, medyo sunog, oo. Um, ah, if halimbawa gusto mong kakain ng meat 'no, mm. better yung ano, yung nilagang baboy, nilagang baka, Oo. ah, pero, alam mo naman lalo na ngayon 'di ba, usong-uso yung mga Anli Samgyup, 'di ba? Ma na inihaw yun, take 'Di ba? note. Oo, oo. Oo, Aside from, beef and pork, ang isa mm. ding dapat iwasan yung mga cured na meat. Ano yung Okey. halimbawa niyan, yung mga ham, bacon, Hotdog, tocino o hotdog. mm. Um, Oo, Sinasabi ko sa patients ko, kung gusto niyong kumain ng tocino, prepare oo, your own, 'no? Prepare ka ng sarili mo kasi, mm. um, isa sa mga ingredients kasi ng mga longganisa, ham, hotdog, Mm. tocino, yung tinatawag na curing salt. Buti nga ngayon bawal na talaga yung salitre, 'no? Narinig Oo mo na nga, ba Doc. yun? Oo, Oo, yun yung yun ang salitre yun ang kasi ingredients ng tocino, Doc, eh. correct, 'no? So, Mm. yun kasi yung preservative that allows yung tocino, yung longganisa na puwedeng ilagay sa stante na hindi kailangan i-refrigerate. I-ref, mm. Oo. So, yun kasi yung interaction nung nitrate na yon na nakikita sa salitre and sa curing salt, yung Mm. interaction ng nitrate with the meat, 'no, is very Hmm. bad for our gut. Oh my God. Oo. So, kung Buti na gusto mo lang ng hmm, tocino, prepare ka on your own na hindi mo lalagyan ng curing salt or ng salitre, okey lang oo, yun. Oo, okey siya. oo. Ang ingredients nun, Doc, sa replacement ng salitre, I think yung pineapple juice Mm. na at saka sugar 'no, Yes. instead of salitre, mm. Yes. Doc, marami pa tayong question sa'yo, huwag ka munang bibitaw. Pero mag-i-station break lang tayo ng 1 minute at saka Okay. yung ating station, ah, teaser ng ating program. We'll be back with Dr. Denki De La Rosa. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. May magandang balita para sa ating mga kababaihan. Narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Valiega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay, balik tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Valiega. At ang ating pong special guest ngayong umagang ito, walang iba kung hindi ang ating kaibigan, si Doktora Denki De La Rosa. Ay siya ang pinagmamalaki nating cancer specialist na doctor. Balik tayo sa iyo, Doktora Denki. Good morning ulit sa mga viewers and to you, Cherry. Oo. Okay. At ang ating, another question sa iyo, Doc, dito ay
Ito. What is the life expectancy after colon resection? Alam mo kung early stage 'yan ano, the patient can live a normal life after na puwedeng Okay. hindi affected 'no. Mm, Kasi nga ano, 'pag early stage yung cancer puwede siya talaga ma-cure. So ibig mm. sabihin puwede siyang magkaroon ng ibang sakit at hindi na siya maapektuhan ng kanyang colon cancer ever again. Okay. Mm. Pero Actually ang isa halimbawa din Dok, yung palang ano, yung medyo advanced stage na, ano well, ang life oo. expectancy nun? Oo, in general kasi 'no, kapag tinatanong ako kasi madalas 'yan tinatanong sa'kin, eh. Let's say Oo, yung patient may stage 4 na cancer. mm. 'Pag sinasagot ko sila, ang sinasabi ko, ang generic answer po is 'no, if hindi magpapagamot yung patient, 6 months. Oo. Oo. So, Oh my ibig God. sabihin nun generic answer yun. Mm. Kasi siyempre it's only God 'no, that can predict what's Knows, going to happen to oo, any patient, 'di ba? Doctors correct. lang kami. Oo. We do not hold the power to that 'no. We actually Mm, don't know. mm. But based lang dun sa mga experience of previous patients na hindi nagpagamot, Oo, ganun yung parang, generic. I always use that term, generic, 'no, mm, because it means that you, the patient in front of me, may be different and I pray that you're different. mm. Na hindi naman 6 months na lang to live. Yes, Mhm. oo. Okay, Doc. Isa pang katanungan dito sa'yo, Doc. How does colon cancer affect one's daily life? Actually after treatment, it should not, 'no. Dapat, Mhm. ma ma Normal na. oo, dapat normal. Oo. Cherry, alam mo meron na pala akong gustong i-share 'no, Okay. kasi ngayon Okay, ang Doc, go ahead. Mm. isa sa mga very common 'no, na sakit ng mga tao is diabetes. Mm. Madami ang mga patients Oo, with Doc, kahit diabetes. bata pa, it used to be na parang 'pag diabetic ang isang tao, noong araw yung mga ano na, yung mga senior citizen na, 'di ba? Pero sa Correct, correct. ngayon, pabata ng pabata ang may diabetes, Doc. Oo, that's true 'no, and one of Mm, the reasons there kasi is ano, we have a lot of sugary na pagkain at inumin, 'di oo. ba? Mga Mm, milk tea, iced tea, yung mm. mga gano'n, 'di ba? Tapos Oo, puro mga high carbohydrate yung oo. kino-consume ng mga Mm, tao. Um, mm, for people who are diabetic, there is mm. also a higher risk of getting colon cancer. Okay. Oo. Mhm, So, mm, kapagka diabetic ang isang tao, mas mm. lalo 'no, na dapat magpa-screen for colon cancer. And, Hmm, gusto ko din emphasize 'no, ano ba yung ibig sabihin ng screening, okay? mm. Ang ibig kasi sabihin ng screening, wala kang nararamdaman, 'di ba yung pinag-usapan Hmm, natin kanina, kanina, ah, mm. sabi natin yung naiiba yung pagdumi, may blood sa Hmm, dumi, kahit wala ka nung mga yon. But mm. if you have already reached the age of 45, Okay, magpagawa ng colon cancer screening. screening. And yung pinaka mabilis kasi is by doing a colonoscopy, 'no? Sisilipin yung malaking bituka, Okay. So, advisable doon. din pala talaga, Doc, ang colonoscopy, 'no? Yes, Kasi 'no? yung So, isang kilala halimbawa ko for ano, us mm, For us 'no, sa age mm, natin dapat oo, magpa-colonoscopy tayo kahit oo, pasabihin natin na, "Hindi, dumudumi ako everyday, very healthy ang bowel movement ko." oo, Kailangan pa din 'no, by the time that we reach a certain age, lalo mm, na 'no, I'll give you an example. Meron akong oo, patient na nagkaroon siya ng colon cancer at the age of 42, okey? mhm. Bata, 'di ba? Bata, Bata 'no, oo, parang hindi mo iisipin. mm, Ngayon, yung mga anak niya, dahil 42 siya nagkaroon ng colon cancer, yung mhm, mga anak niya dapat at the age of 32 mag-umpisa na sila ng screening, okey? mhm, So halimbawa meron siyang kapatid na since 42 lang siya, may kapatid siya na 38, hindi na kailangang hintayin ng kapatid niya na mag-45 siya or oo, mag-42 siya bago siya magpa-screen, kung hindi hmm, dapat at that age magpa-screen na.
At Mhm. dapat yung mga pinsan niya, yung mga uncles niya, yung mga magulang niya, dapat lahat Mhm. din yan magpa-screen, no? Kasi bigla na silang merong family history, may lahi na sila. Mhm. Yung ano Doc, yung, meron akong kakilala na parang hindi siya nakakadumi naman. Ito Mm. naman yung parang opposite kasi ito yung hindi dumudumi ng, regularly at, ang dumi niya hindi rin naman loose, hindi rin naman yung mahirap siyang dumumi. Talagang hindi siya Mm. dumudumi. So, Okay. nagpa-colonoscopy yata siya and it turned out Mm. kasi hindi siya kumakain. Anong masasabi mo diyan, Doc? Kaya pala hindi Ah, siya dumudumi dahil hindi siya kung kumain siya as in parang kaing manok, as in oo. konting-konti, as Ano in. yan? What can Totoo you yan. advise, those kind of people na may gano'ng ano, may gano'ng siguro gusto mag-diet o what, 'di ba? Totoo yan. Siyempre, yung nilalabas is based sa kinakain, no? So, Oo, hindi mo mapipilit yung mahina kumain na kumain ng marami para lang mag-normalize ang bowel movement. mm. Um, sa mga ganong klaseng tao, it will be recommended to increase their fiber intake. Mhm, Damihan ng kain ng gulay, no? mm. Mag-incorporate ng mas maraming salads in their diet para Oo, mas maging okay yung bowel movement nila. Or mm. kung let's say talagang sobrang konting kumain, mag-add Oo, ng gulay, no, sa ulam nila para mm, mag-bulk up yung stool. mm. Pero yung mga gano'n na na payat sila and dahil mahina silang kumain, I wouldn't encourage them to eat more. Kasi ano yun, eh, yung kinakain parang yung gano'n yung nakasanayan nila, eh, 'di ba? Mm, Parang mm. sa tao na hindi kumakain ng gulay, mahirap sila na biglang pakainin ng gulay. Gano'n din yung tao na mahinang kumain, 'no? Yun yung Mahirap nakasanayan, pakainin ng eh. marami. Oo, and walang purpose 'no, Mm, walang added benefit na mm, pakainin ng mas marami. Ang mm, better way is ano, eh, to make what you eat nutrient dense, mhm, to make sure that you are healthy, 'no? Kasi kailangan natin yung mga ano, eh, um, aside from the fiber 'no, palagi mhm, tinatanong, bakit ba kailangan kumain ng gulay na 'yan, eh, ang hirap-hirap mm. kainin ng gulay. Aside Oo, from the fiber that we will be getting from vegetables, we need oo, the phytonutrients, 'no? Meaning these are chemicals na sa gulay mo lang talaga makukuha. Isang mm. question lagi, ayoko ng gulay, magva-vitamins na lang ako. Puwede ba Um, yun Doc, na i-replace kulang, ng gulay yung mga ano, yung mga uso ngayon na mga ano, na mga kulang. supplements? Kulang siya 'no, kulang siya kasi may Okey. mga phytonutrients 'no. For Mm, example, 'di ba alam natin ang carrots 'no, merong beta carotene, 'di ba? Yan yung mm. pinakaalam natin na nakukuha natin from carrots. Oo. Pero alam mo ang gulay, very, very intelligent ang paggagawa ng Diyos sa gulay kasi Mhm. ang alam ng tao beta carotene lang ang meron sa carrots, but there are Oo, actually a lot more, different phytonutrients in carrots that are beneficial, aside from the hmm, fiber, oo. oo. So, if let's say ayaw mo talaga ng kumain ng gulay, one benefit is mag-juicing ka, 'no? Iko-concentrate mo yung gulay ta's iinumin mo Mm, siya, isa mm. yon. Pero kasi ang disadvantage nun, wala ka nung fiber 'no, na kailangan din nung Okey, katawan mo, okey. oo, Mm, 'pag ginuusing mo, 'di ba? mm. 'Pag blinender mo Doc, nawawala na yung fiber niya, na Actually supposedly yun mas ang needed mas mo. prefer ko na i-blender mo, kasi 'pag Mm. blinender mo nandun pa rin siya. Nandun pa rin. Oo, nandun pa rin Okey, siya. oo. Kasi 'di ba 'pag nag-juicing, dun sa Mm, juicer mo 'di ba meron kang tinatapon na oo. yung 'Pag oo, 'di blender ba? kasi nandoon lahat, eh. Andun Naaano lahat, lahat, eh, 'di ba Doc? Parang correct. even yung say for example yung cucumber 'pag blinender mo, may natitira pa ring mga ano, eh, mga Mm, sediments dun sa baba na yung mga parang yes. green, Yun basta ang yung parang ano, yun ang mga chlorophyll. fiber. Mm, Yun ang mga fiber. oo. Okey. So yun ang dapat talagang gawin Correct, 'no, yes. kung if ever na ano. Tsaka isa pa Doc, sa mga mommies,
meron akong tricks diyan, eh, para kumain yung bata ng yung mga anak Mm. nila ng gulay, like yung Mm. carrots. Mm. Hinahalo ko sa sa bola-bola. Oo, Yung yes. yung pork na Mm. bola-bola, Yes. bini-blender ko rin yung yung carrots tapos Mm. ihahalo ko sa bola-bola. Or Oo. pakakainin ko ng spaghetti na may carrots din. Hindi naman nila Mm. halata kasi Yes. parehong color almost, eh, Oo. ng Alam mo carrots at ng tomato. suggestion ko, Cherry, magkaroon ka ng show na puro ganyan yung mga tips and tricks na i-di-discuss mo with your Oo, viewers. oo. Actually, Doc Denki, dito sa show, minsan meron kasi all about women, eh. Mm. Minsan meron tayong mga guest na mga chef, Very yung good. mga awardee na mga chef. So, yun nagtuturo din sila ng mga how to, gano'n na Mm. para Mm. ma-enjoy especially yung children. Yung children kasi talagang puro hotdog, 'di ba, bacon. Yes. So, meron namang masasarap din na mga niluto na hindi naman yung mga preserved meat na sinasabi mo, Doc, na most probably nakaka-cause din ng cancer. Yes. Eh, Doc, maitanong kita, meron bang katotohanan o is it a fallacy na yung bang, betsin, 'no? I Mm. won't mention any brand, pero yung mga betsin, yung monosodium glutamate Mm. can cause cancer. I don't think so. It's more of yung mas may data about the association, no? Alam mo, With mahirap kasi sabihin na meat causes with cancer. oo, Oo. okey. But it's more of high meat consumption may be associated, no? But with Mm, vaccine, not really. Although for me, anything na unnatural, no, should be oo, limited, no? Parang mm, try not to consume it every day. mm. Psychologically, Doc, what do you think? Marami kasi ang nagsasabi rin na isa sa mga nagti-trigger ng, cancer ay yung very stressful na buhay. What do you Mm. think? Yeah, I personally believe, no, na meron niyang kaugnayan. Mm, Because there are many chemical processes in our bodies, eh, and oo, naaapektuhan yan 'pag nag-aral ka ng biochemistry, makikita mo kasi mm. yan, eh, na ugnay-ugnay sila. Okey. Oo, ugnay-ugnay sila. Mm, So mahirap sabihin, no, na, yung cancer mo ang nag-cause ng ay sorry, mahirap sabihin na yung hmm, stress mo ang nag-cause ng cancer ng mo. cancer. Oo, Mhm, because sa totoo lang, cancer mm, is caused by multi, factors, no? mm, Multifactorial ang cause ng cancer. mm, Hindi mo yan maipo-point na, kaya ka nagka-cancer kasi araw-araw ka kumakain ng karne. No, it's not, no? Hindi mm, lahat ng tao na araw-araw kumakain ng karne, nagkaka-cancer, 'di ba? mm, So, mm, maraming factors yan. May factor yan yung lahi mo, stress level mo, or kahit na mataas ang stress mo, pero marunong ka mag-manage ng stress, no? Importante mhm, 'yun, 'di ba? oo, Alam mo papaano i-relax yung body mo at the end of the day, yung mga gano'n, 'no? So, factors 'yun. mm, So, yes, no, I believe that there is a relationship, and therefore yung moral of the lesson doon is we need to mm. learn different ways of coping. Yung stress sa buhay, Oo, 'no? So, which is for very example, common. yung Mm, kung yung stress mo kasi nanggagaling sa trabaho, alam mo oo, mas stressful 'pag nag-resign ka. Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo, hindi oo ba? nga. Mm. Oo. So, So, yung importante do'n is makahanap tayo ng different ways of coping na ampat para sa atin. oo nga, Doc. So yun lang, Doc, ang mga naaano ko na naririnig ko, 'no, na yun nga, cancer talaga ay, comes from different, factors, pero ayun nga, isa yun nga yung sa stress, ng stressful na buhay. Kasi usually nga yung mga nagkakasakit ng cancer, yun yung bang parang, dino-Diyos na nila yung pera. Parang yung kailangan talaga hanap buhay, Mm. na makapag-amass talaga ng wealth or something, 'di ba?
So, parang napaka-stressful ng gano'n. At the end of the day, pagka, sabi nga nila, nobody gets out of here alive, di ba? Sa earth. Wala ka rin madadala kahit 5. Totoo. Oo. Di ba daw kasi siyempre parang na-experience mo yan, yung sa mga patients mo na may nabuhay, may namatay, di ba? Parang ganon. Parang life is short, so enjoy mo, huwag kang maging stressful sa mga pangyayari, di ba? Ako, Dok, ganon, sa buhay ko, I let the Lord take charge. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ayoko nang mag-plan ng anything. Sabi ko, yung plan na lang niya sa akin. Yun na lang ang susundin ko. Anuhin na lang niya ako, i-guide na lang niya ako kung ano yung dapat. At saka, Dr. Denki, meron akong isang question. Meron akong isang friend na nagda-diet siya. Ang kinakain niya lang everyday, isang suman. Oh, So, okay. there was a time na parang, inopera siya sa tiyan. Parang ginupit yung bituka niya. Parang Oh. binawasan or something. Ano yun, Doc? Meron ba yung kaugnayan sa cancer? Well, unang-una, no, suman is walang carbohydrates lang yan. Wala yang nutrients. Okay. Pag ginawa niya yan for a long period of time, she's going to Oo. develop malnutrition. Kasi Hmm. walang walang vitamins, minerals, walang phytonutrients, Kasi and walang nagda-diet nga, doktora eh. oo, and walang protein, Pawis. no? Oo, walang Mm. walang protina. Oo. Oo. Pag matagal niya yang ginawa, magsa-suffer talaga yung body niya. Mm. Nung Being inopera siya, Doc, tinabas daw yung intestine niya or something. Is it related to cancer? Kaya well, tinanggal? we actually don't know because very Mm. little information yung meron tayo. Oo. Oo. Pero it's not advisable, no, to be on an extreme form of diet because it Oo. will not be sustainable and it will wreak havoc, no, to your body. To your body. Doc. Anyway, Doc, napaka-interesting ng ating topic at I'm sure napakaraming nanonood sa atin ngayon sa YouTube at saka nakikinig sa atin sa DWBL Radio. Dahil sa maraming mga Pilipino ngayon ang nagkakaroon nga ng sakit na colon cancer. Meron ba kayong survey diyan, Doc, kung how many percent sa mga Filipinos natin na nagkakaroon ng colon cancer sa ngayon? Actually, wala ako nung ganong information, but all I can say is colon Mm. cancer is in the top 10 causes of cancer sa Philippines. Sa Pilipinas. Oo. And cancer, no? Kumbaga, nag-aanuhan na sila ng sakit sa puso in terms of being the top cause of Oo. illness in Mm. our country. Mm. Kaya kailangan talagang mas magkaroon ng cancer awareness, no, mga kababayan natin. Mm. So, Doc, baka meron kang gustong i-shout out bago natin ikaw bitawan. Meron akong TikTok page at Doc Oh, yes, Denki. oo. Oo. Tsaka And yung clinic mo, Doc. oo, sa FB din, no? Kasi pinopost ko Mm. dun yung mga videos na ginagawa ko. And the Oo. videos are actually for Napapanood niya ako, Doc, informational. eh. Oo. But the Oo. videos are just for informational purpose, no? Oo. Ang clinic ko naman is at UERM Hospital and sa St. Luke's Global City. In Makati. At BGC. Taguig. No? Oo, BGC. Taguig. Yes. Ayun. So, wala ka, Doc, gustong i-shout out? Kasi marami yung shout out dito. Wala na. Wala na. Are you still active sa gym, Doc? Ay, hindi na. Ako na lang mag-isa yung Ikaw na lang. nag-workout on my own sa bahay. Oo. Okay. Oo. Siguro nag-start siya nung pandemic, ano? Parang Oo. ako, namili Oo. ko ng mga exercising equipment na hindi ko naman nagamit. Kasi nga, ang hirap pala, Doc, mag-exercise pag mag-isa ka lang. Pag mag-isa ka lang, yes. Oo. Oo. Parang hindi enjoy. Hindi katulad ng sa gym na talagang Oo.
Na talagang Yes. marami kang kachika habang Correct. nag-e-exercise. Minsan mas Pero mahaba pa yung naka-freeze ako ngayon, chika. Doc, eh. Naka-freeze ako ngayon sa ano, eh, sa gym. Ah, Kasi sa ang dami gym akong mga travels this summer. sa gym Mm, minsan mas mahaba pa yung chika kaysa sa exercise. correct. Mas marami kang naiinom na coffee. Correct. Sana one of these days, Doc, ma-invite ka pa rin namin. Oh, yeah, sure. Oo. Just At tell me meron kaming anytime. mga ano, mga another Mm. mga katanungan tungkol Yes. sa specialization mo. Mm. Mukhang very busy ka talaga, Doc, eh, 'no? Um, Sa kasi alam mo, ang mm, usapan pagka nagpapasyente, mahaba, eh. Yung kaibahan ng consultation 'no, with a cancer oo, specialist, mahaba mm, yung diskusyon. mm, And siyempre, yun yung time na, imagine whenever I talk to a patient, mabigat palagi 'no, yung dini-discuss namin. So, oo, kailangan solemn talaga, give them oo, privacy, mga gano'n. And ako kasi ini-encourage ko ang patients ko that whenever they consult me, they bring as many family members as possible. Kasi oo, napakahalaga, no, na mm, maintindihan ng family what's happening. Kasi one of the mm, things that I want to avoid is yung mag-away-away, no, yung mga family members. Kaya oo, pag nag-uusap kami, mahaba, no, hindi po hmm, bumababa sa 30 minutes to 1 hour ang consultation with me. oo, Oo, kaya kaya, even if hindi ako madaming patient, but because of the length of time that oo. we talk to each Spent other, 'no, sa ano, sa yes, oo. Yung 'di consultation. ba yung ibang consultation sa doktor, 'pag halimbawa ang problema mo UTI lang, 5 minutes, 10 minutes mahaba na yun, 'di ba? Oo. But for an oncology consultation is different. Hmm. Kailangan talaga, Doc, parang meron pang family history, 'di ba? Correct, no? And family Uungkatin mo family pa yun. conference, oo. Mm, And family conference. Alam mo, buti nga ngayon naging open ang mga tao sa mga video consultation kasi okey. ang Pilipinas is an OFW family eh. Mm. Karamihan ng mga nagkakasakit may kamag-anak abroad and they're so Oo, worried, 'di ba? But mm, with availability ng Zoom, mga Messenger, Viber, oo, we can do mm. video calls even with the relatives abroad. Okey, oo. Oo, yun nga. Oo. Maganda rin Yes. ang nagawa ng in a way maganda rin nagawa ng pandemic at saka yung, social media natin Mm. sa mga nangyari. Kasi nga, yun nga, yung meron ng communication sa Yes. ano, sa each other kahit na from faraway places. Dito nga sa ating YouTube, meron tayong mga listeners from Europe, meron tayo sa Mm. US, sa Canada, meron tayong mga listeners na ganyan, Doc. Anyway, Oo. nagpapasalamat ako sa'yo, Doktora Denki, for having you here with us Yes. sa You're ating welcome. programang And All you can About invite me anytime kasi marami pang ibang issues, no, na oo, Doc. na affecting women. And Oo, kasi it's actually the women who take care of the men, 'di ba? correct, oo. Oo. Kaya puwede rin ito and also men. Yes. O sige, Doc. Thank you very much at, have a nice day. Okay, you're welcome. Good morning sa mga viewers. I hope you all have a nice day and a nice weekend. Thank you, Doc. Doktora Denki De La Rosa ng, PGH-UP at, St. Luke's Global City. At, bago tayo tuluyang magpaalam sa ating programang All About Women, ay nais nating batiin itong ating mga mga birthday celebrators. Uunahin ko yung aking anak si Engineer Fard Baliega who is celebrating his birthday tomorrow. Yan. At to our good friend, Attorney Agnes de Banadera, former Department of Justice Secretary, ang ating first cousin, si Myla Sarmiento ng Lauang, Northern Samar, at ang ating niece na si Doktora May Amy So Singson at ang kanyang brother na si Mark Andrew So.
Binabati din natin si Tin Mendoza, si Erlinda Taruk. They're celebrating their birthdays tomorrow. At ang ating one and only grandson, who is celebrating his birthday this coming April 25. Sabi niya, Grandma, don't forget, it's my birthday. Okay, CJ, happy birthday. And I'm also going to greet my good friend Didi Blas. At ang ating birthday celebrator ay siya at si ating good friend, another good friend, na dean ng Bulacan na University, si Tess Filiar Reyes. Ayan. Yan po ang ating babatiin, ating mga BFF, si Rima Badilla, si Digna Balanlay, si Loretta Tandy, si Maria Luz Pomarca. Yan. Yan ay ating mga ka-friendship na laging nakikinig sa atin, no, dito sa ating programa. At of course, ang ating former nanny who is now living a very luxurious life in South Carolina, si Rosita Cabahog Strod. Yan. At barkada niya talaga ang ang nakikinig sa South Carolina. Binabati din natin si Miriam at Bing Sarmiento sa Europe naman na nakikinig sa atin. Ang ating cousin si Fe from Canada and Aruba, at ang ating isang cousin na si Irma Mungkada Calagno na siya naman ay nasa US. Ayan. At binabati din natin ang lahat ng members ng kanilang chat group, ang Batch 70, ang Golden Beauties, at ang mga Good Vibes Aging Gracefully na binabati natin na pinangunahan ni Lilibeth Gamboa. Yan. At si ating kumaring Edith Pascual at ating classmate sa St. Paul, si Hani Mata, at si Ina Magenta, si Lita Mapuen ng Caloocan City, at binabati din natin sila Josie Lee, si Lolit Ong, at sino pa bang hindi natin nabati? Okay. Sila dami kong mga ka-friendship, nakakalimutan ko yung pangalan. Anyway, si Neri Pawa ng US, yan ang ating dating leader dyan sa Caloocan. At binabati din natin ang lahat ng members ng Cheris Angels ng Bagong Silang, Caloocan City. Though wala na ako sa politika, pero continuous pa rin. At binabati ko, of course, ang ating very good friend who is now in Medina, dyan sa Middle East, si Samira Gutok. Yan ay talagang champion yan sa women's rights. Si Samira Gutok. At binabati natin ang kanyang kaibigan, si Beyonce Namsu. Yan. Yan po. At para sa All About Women, ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega, na bumabati sa inyo ng napakagandang Sabado ngayong April. Maraming salamat po. At next Saturday, huwag kayong bibitaw dahil marami pa po tayong mga topics na tungkol sa kababaihan na atin pong ilalahad sa inyo. Thank you. At dito nagtatapos ang isa na namang Usapang Pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz. Early in the morning, I put breakfast at your table. Make sure that your coffee has its sugar and cream. Your eggs are over easy. You'll toast them lightly. All that's missing is your morning.